Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. No? Ito nga, yung kinakwento ni Ina, ilag-scale up. Huhulihin daw without warrant. Without warrant. 60 days. Pinagmalaki yung without warrant at dadalhin sa China. No? Yun yung gagawin daw nila. Ang gusto ko marinig dito, yung mga dito, yung mga alipores ng China, anong ngayon sasabihin nila? Pupurihin nila yung China, nahuhulihin yung ating kababayan without trial? At dadalhin nila? Yun ang gusto ko marinig. Anong sasabihin ni former human rights lawyer at favorite ng Politiscope, Harry Roque? At sila Sasot. Talaga to si Sek dyan eh. Sila Sasot, no? Sila Sasot, sila Bobby Tiglao. Yun yung mga bumanat eh. So, kaya gusto ko marinig sila Mentong Laurel. Anong sasabihin nila dun sa sinabi ng China na huhulihin yung kanilang kababayan without trial at dadalhin sa China? Paano pag kinontra nila yan, no? Magagalit sa kanila ang China. Pag sinuportahan nila yan, talagang makapili sila. No? Inaamin nila. Sa bagay, inaamin na rin naman nila noong nakaraan. No? Kaya, what's wrong with it? dami pidonto yung kanilang kalagayan ngayon. No? Gusto ko marinig yung kanilang sasabihin at yung gagamitin nilang excuse. Pensahan ba nila yan? O kontrahin nila? Yung parang iniisip tayo, Sek. Kasi, di ba, lagi lang binabanggit. Kunyari, jurisdiction. Kunyari, ICC, kunyari. Walang jurisdiction. Bakit kayo mga aresto? Wala kayong jurisdiction. Parang gano'n. Ay, di ba, parang ganito rin ito. So, anong jurisdiction naman ang sasabihin ng China para arestuhin mga Pilipino o iba pang mga nasyonalidad na tatawid sa kanilang imaginary ilang dash line. Kaya sinusukat kasi nila, Michael, sinusukat nila yung kanilang territorial waters at beyond that, yung kanilang EEZ, batay doon sa kanilang mga artificial islands. Diba? Yung mga binuo nilang mga isla na nagsimula sa isang lifeless na bato, tapos tinambakan nila, naging isla, doon nila ngayon sinusukat. Kaya nga, kung susukatin doon, halimbawa, yung sa Reed Bank, no? Halimbawa, yung binubuo nila ngayon sa Sandy Cay, diyan makikita na talagang invasion. Dahil sasakupin yung ating territorial waters, hindi lang yung ating sasakupin yung ating West Philippine Sea. Yung West Philippine Sea, di hamak na mas malaki sa ating landmass. That is 2.2 million square hectares. Ang laki niyan at saka yaman niyan. Talagang malinaw na invasion. Wala nang pagpapanggap. At yun yung sinusuportahan ng mga talking heads nila rito. Mismo si Bobby Tiglao sa mga column niya, sinasabi na ito, yung Ayungin, ay teritoryo ng China. Pero kapwa Pilipino natin, sinusupport yung invasion. Sa China, hindi mo pwedeng gawin yan. Gawin kang betchin doon pag sinabi mo yan. No? Yung kanilang teritoryo ay sinasakop ng ibang bansa at susuportahan mo yung ibang bansa. Buti na lang, medyo meron tayong rule of law na konti. So yung mga yan ay hindi nakukulong. No? At least hindi pa. Sabihin mo yan, halimbawa pumunta ka sa China, sabihin mo yan, naku, hindi ka lang kulong, mawawala ka. Desaparecidos. Kaya itong mga to, ginagamit yung ating espasyo, democratic space, para suportahan yung invasion. Para suportahan yung mga aggressor. Tindi, di ba? Pero pag ginawa mo yan sa loob ng China, iyari ka. Sige, magsimula tayo sa pinaka-puno ng mga nag-react. Doon na muna tayo kay Pangulong BBM. Sabi ni Pangulong BBM, completely unacceptable. Sabi nga, di ba? Para ang sabi ni former Associate Justice Carpio, dapat yan, pumunta yung iba't ibang mga bansa, mag-navigate din dyan. Sige, magpahuli kayo lahat. Tingnan natin kung anong sinasabi ni huli. Kasi baka gusto nilang huliin, Sek, yung mga pobreng mangingisda natin na paisa-isa, di ba, na walang kalaban-laban, didikita ka, dadamputin ka, tapos biglang wala nakakakita, mga ganun bang klase do. So completely unacceptable. Magsimula tayo kay PBBM. Do you think this, as sinasabing weak leader, may balls na ba ito? Sek, kasi kung sa dating administrasyon, baka magkaroon tayo ng kung ano bang deal ulit dyan.
Sana, dahil diyan siya susukatin eh. Diba? In the face of the aggressor, in the face of an invasion, na sabi nga ni Defense Secretary Gibo last year, ang sinasabi nga niya, this is a creeping invasion. Dapat magpakita ng tigas yung ating presidente. Diba? Pero ang hamon ko dyan, na huhulihin tayo sa ating sariling bakuran, baka yung ilang mga senador na nagsasabi na sila ay pro-West Philippine Sea, ay subukin pumunta dyan. No? Yung mga matatapang, katulad ni Robin Hood Padilla. Yun. Sabi na, pumunta daw siya dyan, di subukan natin, tingnan natin. No? Tingnan natin. No? Pag hinuli siya, ibig sabihin, absuelto na siya sa akin. Absuelto na siya. No? Pero kung hindi siya hinuli, ibig sabihin, may special treatment. Pero, sige, do you think Tina, our meron guests naman- will really be carried out? Ano ang sasabihin mo sa mga mangingisda, 'di ba? Yung mga worried ngayon, so baka pag pumalaot ako ngayon, bigyan akong damputin. What do you tell them? Nagsalita na yung mga organisasyon na mangingisda, mangingisda. gawa sa Zambales, tsaka sa Baho de Masinloc. Tom, sabi nila. Kami Yeah, kami dyan, no? Hulihin nila kami kung hulihin. Pwede naman natin sagutin yan, yung ating mga hinuhuli nating poachers. Halimbawa, hinuhuli natin no, isang araw, yung mga poachers sa China. Pwede na natin silang ipakulong dahil yan, malinaw, tinitawag natin according to international law. Diba? Hindi naman sinasabi, hindi naman sila suportado ng international law. Kung tayo manghuli, no, at suportado yan, hindi lamang ng ating mga batas, kundi ng international law, baka makita nila yung ating mga kulungan. Yeah. Mas matindi yung ating kulungan kaya sa Bawa sila. yari sila ron, di ba? Yung may mga hinuli tayo dyan kasi nga, yung mga endangered species naman talaga, kahit naman sa lahat na international bawal po talaga yung mga panghuhuli, mga taklobo, yung mga gano'n. Pero Sek, ito, yung sinabanggit niya, huli lang Michael, ha? Dahil sa sinabi mo, di ba yung lumabas sa Inquirer nung isang linggo, yung umiiyak na mga isda dahil tinutukan siya ng baril sa ulo. At yung mga kumukuha ng mga suso, hindi naman natin iisipin na endangered species yung mga suso sa Scarborough. Di ba, hinuli sila tapos hindi daw sila papakawalan unless binalik nila sa dagat yung mga suso. Yun yung matitindi, di ba? Yung kinukuha ng mga Chinese poachers, mga endangered species, mga turtles na mahigit 100 taon ang edad. Giant turtles, mga giant taklobo. Lamang lang si Michael ng isang dekada. Doon sa mga endangered species. Kasi edad ni Enrile. Kasi kinukuha. Sipin mo yun? Tapos yung mga giant clams na 300 years old. Di ba? 300 years old, no? Kasing edad lang ni Gadon. No? Yung mga diba? Yun yung mga endangered species. Ibang-iba naman yun doon sa mga suso na kinukuha ng ating mga isda. Nagsimula tayo kay PBBM. Pero, di ba, kahalos kasabay, sa inyo, kinabukasan nata, may nagtungo rin sila Senate President Big Zubiri, nakita ko si Joel Villanueva, sino-sino pa ba na doon, hindi ko na maalala. Pero galit na galit. Galit na galit dahil sinalage daw sila. Binarningan sila. Tapos nagpagbigay sila ng atin ito. Diba, hindi lang t-shirt ang sinuot nila, nagpunta rin sila. Diba? Kasi baka feeling ko, baka balikan sila doon sa t-shirt. Di ba kasi kasabay ako sa atin ito. So anong tingin mo naman dito? Meron ng tindig din ang Senate President o bahagi ng Senado. Anong tingin mo dito, Sek? Na nagkakaroon na ba ng cohesiveness, ng unity? Maganda yan. Maganda yan dahil marami nang sumasakay. Diba? Si Senator Jinggoy naglabas ng statement, diba? Yung mga ilang kongresista naglabas ng statement na dati tahimik yan nung Christmas convoy, diba? At ngayon, yung sabi mo nga, sumakay ng aeroplano, yung Senate President, yung majority leader sa Senado, kasama sa Secretary of Defense, at naramdaman nila. Yung threat ng China, tinreten sila. Sana mas maganda, nag-parachute sila Dramatic yun, diba? Dahil hindi masyadong dramatic yung sumakay kayo ng aeroplano. Ang dramatic, yung mga bangka na nakita mo sa picture, sa video, kadikit yung higanteng Chinese Coast Guard. Yun yung dramatic. Walang takot.
walang takot. No? Kaya mas dramatic yun. Pero okay na. Okay na rin Okay yan na. kahit ano, di ba? At Oo. landing sila ng mapayapa sa Pag-asa. Mm. Yun ang ginawa nila eh. No? Pero ang ganda sana kung magpaparachute sila, di ba? Magpaparachute. Oo nga. O sige, nasa presidente. May hulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.